Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. PNP at DSWD pinaigting ang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng patuloy na pag-ulan dulot ng hanging habagat. DOH naghanda ng 3.1 million na dosage ng doxycycline sa gitna ng pangambang pagkalat ng leptospirosis dahil sa tuloy-tuloy na ulan at baha. DA pinalakas ang mga paraan upang mabawasan ang pagkalugi ng mga vegetable farmers sa Benguet dulot ng masamang panahon. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Pinag-ibayo ng gobyerno ang pagtugon nito sa mga epekto ng hagupit ng hanging habagat at banta ng bagyong Neneng. Nagpakalat ang Philippine National Police or PNP ng 689 na pulis para tumulong sa mga naapektuhan ng pag-ulan sa Metro Manila at mga katabing probinsya. Idineploy din ang mga bus, truck at patrol vehicle ng PNP para magbigay ng libreng sakay sa mga na-stranded ng baha. Iniutos naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. sa kapulisan na paigtingin ang pagmomonitor sa mga komunidad na binabaha at makipagtulungan sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na pag-abot ng tulong. Alinsunod anya ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla na tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad na apektado ng sakuna. Samantala, nangako naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tuloy-tuloy ang paghahatid nito ng tulong sa mga biktima ng masamang panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, nakapaghanda na ang ahensya ng relief goods bilang tugon sa epekto ng habagat at paghahanda sa banta ng bagyong Neneng. Sa huling tala ng DSWD, mahigit 4.12 million na family food packs na ang na-preposition sa buong bansa. Bukod dito, nakapag-imbak ang DSWD ng mahigit 269,000 non-food items at mahigit 318,000 na ready-to-eat food na maaari nang ipamahagi sa mga sinalantang komunidad. Tuloy-tuloy din ang pagmomonitor ng DSWD sa lagay ng panahon, pati ang pakikipag-ugnayan sa mga local disaster council para sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng habagat. Nakahanda ang Department of Health o DOH na pigilan ang pagkalat ng leptospirosis sa gitna ng patuloy na pag-ulan at bahang dulot ng habagat. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na may hawak itong 3.1 million na doxycycline capsule na maaaring ipamahagi mula sa mga opisina nito. Maaaring makakuha ng prophylaxis ang mga may sintomas ng leptospirosis sa pamamagitan ng mga reseta mula sa programang Yakap o Yaman ng Kalusugan at Proteksyon. Kailangan lang lumapit sa mga DOH Code White Alert Center, mga lokal na pamahalaan at mga accredited na provider ng programang gamot o guaranteed and accessible medications for outpatient treatment ng PhilHealth. Covered na rin ng zero balance billing ng DOH ang pagpapagamot sa mga malalang kaso ng leptospirosis. Tinaasan naman ng PhilHealth ang mga benefit package nito para sa mga miyembro na may leptospirosis. 63,000 pesos na ang matatanggap ng bawat miyembro para sa standard hospitalization habang nasa 170,000 hanggang 411,000 pesos ang package para sa mas malalang kaso. Sa pinakahuling tala ng DOH noong August 8, meron ng 3,440 na kaso ng leptospirosis. Mas mababa ito ng 35% kumpara sa 5,318 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Pero tumaas ang bilang ng mga kaso sa loob ng 2 linggo ngayong taon kung saan 348 na kaso ang naiulat mula July 12 hanggang 25 kumpara sa 275 mula June 28 hanggang July 11.
Paalala ng DOH, para makaiwas sa leptospirosis, magsuot ng bota at iba pang proteksyon sa tubig, ulan at baha at maligo gamit ang malinis na tubig at sabon. Sakaling lumusong sa baha, kailangang magpatingin sa doktor sa loob ng 24 hanggang 48 oras kahit walang sintomas. Kung makaramdam ng sintomas tulad ng lagnat, sakit ng ulo, panlalamig, pananakit ng kalamnan o pamumula ng mata, pumunta agad sa pinakamalapit na leptospirosis fast lane ng anumang hospital o pasilidad ng DOH. Pinaiigting ng Department of Agriculture o DA ang mga hakbang upang mabawasan ang pagkalugi ng mga vegetable farmers sa Benguet. Ito'y matapos ang balitang pagtatapon ng mga gulay sa probinsya dulot ng epekto ng patuloy na pag-ulan. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang DA Regional Office Cordillera Administrative Region na suriin ang sitwasyon at tulungan ang mga magsasaka sa mga problemang dala ng masamang panahon at kahirapan sa pagbenta ng ani. Ayon sa DA CAR, pinalalawak na ang mga market access ng mga magsasaka sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, transport assistance at koordinasyon sa mga institutional buyer. Nasa 46 na farmer groups na ang natulungan ng ahensya ngayong buwan, kung saan naihatid ang 32.83 metric tons ng gulay na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos sa mga direktang pamilihan. May nakahanda na rin ang DA na 1,551 packs ng binhi ng broccoli at carrots, 3,390 cans ng cabbage, Chinese cabbage, lettuce at pak choy, at 505 packs ng mixed vegetable seeds. At sa ating balitang pangkalakalan, magtutulungan ang Bank of the Philippine Islands or BPI at ang international tech company na GoGoLook para palakasin ang proteksyon ng mga customer laban sa mga online scam. Ayon sa BPI, bibigyan ang mga kwalipikadong customer ng 1 taon na libreng premium access sa Who's Call, isang anti-scam application ng GoGoLook. Sa pamamagitan nito, maaaring i-block ng mga user ang spam at scam calls, malaman kung sino ang mga unknown caller at ma-filter ang mga kahina-hinalang mensahe. Samantala, sinabi ng GoGoLook na makakatulong ang teknolohiya at global expertise sa pagpoprotekta ng mga Pilipino laban sa mga manloloko online. Sa mga makakatanggap ng mga kaduda-dudang mga tawag, mensahe o request na nagpapanggap na mula sa BPI, maaari lang tumawag sa kanilang mga contact information na makikita sa screen. Samantala, muling ibabalik ng Cebu Pacific ang mga flight nito mula Iloilo patungong Bangkok, Thailand at Singapore ngayong Nobyembre. Simula November 23, 3 beses kada linggo, babiyahe ang Cebu Pacific patungong Bangkok at Singapore tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Samantala, ang mga return flight naman ay tuwing Martes, Huwebes at Sabado simula November 24. Ayon sa Cebu Pacific, patuloy nitong pinapalakas ang international connectivity na nagbibigay sa mga biyahero sa Western Visayas ng mas maraming pagpipilian upang makapunta sa mga pangunahing lungsod sa Asia. Sa kasalukuyan, nag-ooperate ang Cebu Pacific sa 35 local at 26 international destinations sa Asia, Australia at Middle East. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.